Magandang araw mga banateros at eto na nga, meron na naman tayong breaking news. Ano ito? Hindi a-attend si VP Sara Duterte sa SONA. Naku, sinabi ko na di ba? Sinabi na natin to Oh, sabi ko naman sa inyo si VP Sara Duterte, hindi po yan plastic. Di ba? Si VP Sara Duterte ay totoo pong tao yan. Ibig sabihin po, hindi po yan trapo o di kaya hipokrito. Pag hindi niya type, hindi niya type. Pag hindi niya kursonada, hindi niya kursonada. At eto na nga, simula na ng paghihimagsik ng mga kalooban, ng mga tunay na nagmamahal sa mga Duterte at ang paghihimagsik ho sa tunay na pagbabago. Kaya alam nyo po, nakakatuwa dahil yung mga ganitong mga pangyayari, tayong mga umaasa sa pagbabago ay nabubuhayan. Alam naman po natin na marami po sa inyo po, hindi po ako kasama doon, na nabudol, pero gayon pa man, hindi na mahalaga yan. Ang importante, ito pong mga pangyayari ngayon na kung saan nagigising na ho ang mga kababayan natin at sinasabi nila, tama na, sobra na, at talaga namang hindi na maganda po ang nangyayari sa ating gobyerno. Tayo'y mapapahamak na. Hindi lamang po sa mahal ng bilihin, hindi lamang po sa kahirapan, hindi lamang po sa walang kalayaan, tayo po'y mapapahamak sa gera ng iba. 'Di ba? Hindi naman nating gera, tayo nakikisawsaw, nakikisali dahil lamang sa mga sariling pang-interes ng mga iilang politiko sa Pilipinas. At eto na nga, nagsalita na si VP Sara Duterte. O pakinggan ninyo dahil napakamalaman po nitong kanyang sinabi. Malupit na malupit sa malupit ang kanyang sinabi. Nakakagimbal, nakakagulat po. Eto pakinggi. Ito. Pasok. Alam mo, attend ka sa SONA, VP? Attend ka sa SONA? No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Naku po. Ano daw yun? I will not attend the SONA. Yun ang unang bagsak. Di ba? I will not attend the SONA. Palakpakan! Yan po ang unang bagsak ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi ako pupunta sa mga tambaluslos. Hindi ako pupunta diyan sa kampo ng mga damunyo. Di ba? Umalis kayo mga damunyo kayo, di ba? Ayaw niyang makihalo sa mga damunyo. Alam naman po natin kung kaninong kampo yung kamera na kung saan pagdadausan ng SONA ni Marcos. O hindi sa kampo ng mga damunyo. Ngayon, ayaw niyang pumunta. Yan ang kanyang unang bagsak. Pero yung pangalawang bagsak, yun ang pinakamatindi. I am appointing myself as designating survivor. Designator survivor. Designating survivor. O basta yun na yun. Alam nyo, kasi itong sinasabi niya. Ito, pakinggan Attend ka sa SONA? No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Designated survivor. Ayun. Si Banat pa Pasensya na, gigising lang. Designated survivor daw. Ano ho ba itong designated survivor? Sino ho dito nakapanood ng designated survivor na napakagandang TV series sa Netflix? Naku. Parang parang ikinunik niya Netflix kaya naging presidente, tapos Netflix kaya naku. Netflix to Alam niyo ba yung designated survivor na TV series? Yung po kung saan nagsama-sama yung mga politiko doon sa TV series na yan, doon sa kanilang ewan ko kung Congress din yun, pero basta may sama-sama yun kasi parang may SONA rin Tapos sumabog. Ang natira ay yung pinakabida na wala doon sa event na yun. Tapos dahil wala siya dun sa event na yon, dahil siyempre, alam mo naman, sumabog, di ba? May umutot. So sumabog po yung Congress. Alam mo naman mga demonyo, pagka umutot yan, sumasabog yan. Tapos, yung natira, yung bida na nasa labas. Yung kaya tinawag siyang designated survivor. Ibig sabihin, pagkatapos nung nangyayari na yon, siyempre nategi na yung mga nagurgur lahat ng mga tao doon. Siya ngayon na naging presidente, yung natira sa labas. Mukhang malaman ho ito,
Ano sa tingin ninyo? Ako, sa tingin ko, malaman to. Malupit to. May ibig sabihin ito. Hindi, ako lang, sa akin lang naman po. Sa tingin ko may ibig sabihin ito. O, di ba? Sa tingin ko lang talaga. Ito sa tingin ko lang naman. May magaganap sa SONA. Ako, hinala ko lang naman. May magaganap sa SONA. Alam mo ko ano? Ano? Gusto niyo kwento ko? Ito na yung chismis na sabi ko sa inyo, kay kwento ko eh. Kaya lang ayoko yung chismis kasi hindi pa confirmed. Pero, nagsalita na si VP Sara Duterte. Alam mo kung ano magaganap sa SONA? Ha? Abangan mamaya sa live ko. Hindi, biro lang. Biro lang. Ayun naman, oh. Biro lang. Ang magaganap po sa SONA ay walang iba kung hindi ang SONA. Gago! Ang magaganap po sa SONA ay walang iba kung hindi ang speech ni Pangulong Marcos. Gago! O bakit? Ano ba talaga nagaganap sa SONA? Di ba yung spets? O, yung napakahabang binabasa na spets na wala naman nakakaintindi. O, di ba? Yung iba doon nakikikain lang. Sa bagay, kung 20 million nga naman ang pagkain. O, naku, sino kaya nag-design yan? Ang tanong, makikikain kaya yung tansong Pinoy? Ha? Kasi, grabe, ha? Ang lapad-lapad mo na, tansong Pinoy. Sobrang laki mo na, ha? Talagang bum, ganun ka na, ha? Nakakasya ka ba sa elevator? Ang liit mo na nga. Ang laki mo pa. Ano ka na yan? Paano ka mag-helicopter niyan? Helicopter. Diba, Papa? Ang sagwa naman. Hindi ko ma-imagine. O, diba? Hindi, anyway, sa totoo lang, yung mga tao naman dyan, kahit hindi naintindihan yung spets, talaga nga namang pumupunta. Lalo na ngayon. Kasi ngayon nga naman, grabe yung, yung kanilang pagkain. 20 million. Ano kaya meron doon? A. Champagne? Ano ba yung mamahaling champagne na yan? Yung mot. O, pangalawa, meron kaya mamahaling pulburon dyan? Hindi ko alam. Malay mo, merong dyan, yung pulburon na ang flavor niya is caviar. Mga ganun. Di ba? Malay mo naman. Baka din merong mga pa-oyster dyan. Hindi natin alam. Alam mo ng mga congressman. Mahilig yan sa mga oyster. Di ba? Yung sa mga bisaklat na. O, di ba? Basta yung mga bata-batang oyster. Yun ang mga gustong-gusto ng mga congressman. Hindi natin alam kung ano yung 20 million na yan ang gagastusan. Basta alam nyo naman, grabe ang gastos niyang SONA na yan. Pero okay lang yan. Ako may idea ako. May idea ako. Pero hindi ko sasabihin sa inyo. Alam ko kung bakit 20 million yung gagastusin sa SONA. Alam mo kung bakit? Yun yung sabihin ko? Alam mo kung ano? Ganito lang yan. Siguro naisip nila. Bongga na natin. Sarapan na natin. Baka last na natin to. Bakit last? Ang sama mo naman banat ba? Hindi, I mean, last nyo na ngayong taon na to. Hoy pa. Muntakin mo yung panahon na. Kumbihirang buhay, ere. Hindi pa sure kung kakantayin nila yung... Pinipilit nila yung mga ibang mga departamento na kantahin yan. Palpak. Kapalpakan talaga. Ewan ko, feeling ko kaya naman nila pinilit yon para sabihin, hindi sayang yung ginastos doon sa... Hindi pa nga natin nalalaman hindi pa nga nila nilalabas kung magkano ang gastos dyan sa panahon na. Nang gago, di ba? Hindi natin alam kung magkano ba talaga yung gagastosin dyan. Pero ginastos dyan sa bagong kanta na yan.
Pero gayon pa man, natatawa ako kasi akala ko ba gusto nyong kantahin yan sa mga government ano. Pero dito sa kamera, hindi nyo kakantay na. Hindi, gusto ko makita yung mga congressman kumanta ng Panaulo! Alam mo kung bakit? Ganyan na sayaw dyan, ha? Alam mo kung bakit? Kasi para naman kayo mga robot, Sunod-sunuran kayo kay Tamba, Kayong mga congressman, hindi naman talaga kayo tao. Robot kayo. Kaya pagka kinanta niya, ganyan kayo, Alam mo kung bakit? Puro kayo mga robot. Sunod-sunuran lang sa kung ano man ang sabihin ng inyong speaker. Kaya bagay na bagay ang kanta na yan. Antayin nyo na. Nahiya pa kayo, So anyway, ayan po ang ating pahayag ng ating susunod na Pangulo. So balik tayo sa designated survivor. Ito ngayon ang tanong. Ito ba'y opisyal na ginawa ng pamahalaan na meron talagang designated survivor? Or ito ay may pahiwatig si VP Sara Duterte? Naku po. Basta ako, biglang bigla akong tumaas ang aking mga dugo. Sabi ko, ayos to Magandang pangitain to. Hindi kasi alam mo ito lang. Ito lang Simpleng-simple lang ito mga kababayan. Makinig kayo ng makinig ito lang. Simple lang ito. Yung ganyang bitaw ni VP Sara Duterte, alam mo naman si VP Sara Duterte, pag bumitaw yan, pag mag-bars yan, unique yan Talagang malaman. Kaya nga nagigimbal yung, di ba, noong una yung sinabi niya tungkol dun sa joke niyang pulburon, namimigay ng pulburon, yung mangga, marami, di ba, yung mga ganyan, yung mga kinikwento. Kita mo naman, talagang nagigimbal ang tao. Yung 3 Duterte, tatakbo, talagang nga namang, alam mo, medyo nagimbal ang mga tao nun. Ibig sabihin maraming naaning. Feeling ko, eto sa akin lang naman, VP Sara Duterte, hindi ko na, pero feeling ko, pinagtitripan nito ni Madam, Yung mga bad shot sa kanya, Hindi, feeling ko, pinagtitripan niya yung mga praning. Mga praning. Hindi, totoo, feeling ko lang naman, pinagtitripan niya yung mga praning. Alam mo kung bakit? Sigurado ako maraming mapapraning dyan, lalo na yung mga abusado sa kapangyarihan. Hello, Secretary Abalos. Kamusta ka na? Hindi, feeling ko lang naman. Yung mga abusado sa kanilang kapangyarihan, pinariringgan niya. PNP Chief, kamusta na? Hindi, tinatanong lang naman ng mga kababayan natin, bakit ganyan ang bitaw ni VP Sara Duterte? Designated survivor. Ang lupit. Ito talaga ang pinakamalupit na mag-bars. Yung simple lang pero pasok Higa nga Di ba? Pasok na pasok yung bitaw ni Madam Designated survivor. Nako. Sigurado ko. Ipubusta ko sa inyo. Maraming mapapraning dyan. Tapos baka mamaya sasabihin ng iba, kakasuhan na yan, Nagbanggit lang ng TV series Biglang kakasuhan na. Mantakin mo. Kasi yung pelikula na yun, yung TV series na yun, talagang malupit yun Nawala talaga lahat. Ang gobyerno. Ang natira lang yung designated survivor. Siya na lahat. Siya kumikilo sa lahat. Ganong kalupit yun, mapanood nga uli. Hindi ganun kalupit yung designated survivor na yun Ibig sabihin, ikaw na lang natira. Yun ba ay literal na sinasabi ni VP Sara Duterte? O baka naman... Baka naman hindi literal at sinasabi lang niyang ako yung nananatiling nakatayo dahil lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay bumagsak na, di ba? Bumagsak na ang tiwala ng taong bayan sa kanila, bumagsak na ang kanilang mga karir, bumagsak na ang kanilang ratings,
Kaya ako na lang ang nananatiling survivor. O, di ba? Palakpakan. Hindi natin alam kung alin dyan ang ibig sabihin ni Madam BP Sara Duterte. Pero ito ang sigurado natin. Ito sigurado natin. Ha? 100%. Walang kaduda-duda. Hindi a-attend si BP Sara Duterte ng SONA. At dahil dyan, isang malupit na palakpakan. Maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang maka